pong si Senator Amy Marcos pahiya po ng matindi dito sa magkapatid na Remulla. At dito nyo makikita mga kababayan na talagang fake news yung vlogger kanina na ginisa ni Congressman Abante. So ito i-play po natin. Sa drug war po, wala pong blatter ang pulis. Nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. Di ba? Yun ang Tama yung kakaiba. so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yon. So, suko Nagkaroon tayo tayo ng problema nung panahon na yon na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. O yun yung pinakamatindi mga kababayan. Kaya kahit sino talaga nung panahon ni dating Pangulong Duterte matatakot na mag-file ng kaso. Bakit mga kababayan? Maliwanag naman eh. Yung sinabi ni Secretary Boying Remulla, kahit yung mga piskalya, tinatakot daw di umano ng mga kapulisan nung panahon ng dating administrasyon. So ano nga ang laban ng mga kababayan Pilipino po natin na pobre na katulad natin? Anong laban ng mga kababayan natin dun sa mga malalaking tao? Lalo na mga kababayan, at anong aasahan nilang hustisya kung kahit yung piskalya ay tinatakot ng kapulisan nung panahon ng dating administrasyon? Kaya nga dapat tama lang yung ginawa ng mga kababayan Pilipino natin na humingi ng tulong sa International Criminal Court kasi doon nila makakamtan yung hustisya. Pag kasi dito sa ating bansa, tapos panahon pa ni dating Pangulong Duterte, mukhang malabo yung inaasam-asam nila na hustisya para sa mga kaanak po nila. Yung panahon na yon, ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng magayos? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon Kung sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho ng dati. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh, nag-iba na. Hindi ko ho pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi naman po namin Tama! hawak yung mga taong yun eh. Hindi ho namin sila kilala. Ma'am, as a matter of suggestion, if I may, ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buta sa ulo. That number's in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. Oh, ano? I'm not trying to put words in your mouth. Bakit nga naman hindi imbestigahan ng Senado yon? Kasi saan ka ba naman nagkatala mga kababayan? Ang nakalagay dun sa record, inatake sa puso pero may tama ng bala sa ulo. 'Di ba? Kaya nga kung matatandaan nyo, hindi rin natin masisisi yung mga kababayang Pilipino natin eh. Yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na bakit hindi mag-file ng kaso ngayon, wala na nasa ICC na nga yung reklamo nila. Ano pang ipo-file nila ng kaso dito sa ating bansa? 'Di ba mga kababayan? Ma'am, what to do? It's merely a suggestion. No, But I when you have a already police asked. force, I ma'am, already asked the SOJ earlier kung may listahan. Ma'am, but there's no investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest but with a hole in the head. Kaya nga Did the sinasabi Senate ko kung may investigate that, listahan. ma'am? Did the Senate magtulungan investigate tayo. it, ma'am? Did the Oh? Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest but with bullet holes in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may 3 pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang Homicide po. Homicide ang binigay na conviction. Hindi po murder. Okay. That is Ano one man? of ano? 7,000, ma'am. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ho, may ano nakatulan. may, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong ang death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. No, 'di ba? Pero, sabi nga ninyo, noon, Ibig sabihin mga kababayan ng panahon ng dating administrasyon, kapag ka itinutumba yung mga kababayang Pilipino po natin, karamihan sa ulo yung tama. So paano nang laban yun mga kababayan kung sa ulo nila pinatatamaan? Kasi biruin nyo pinapalabas, ang ginagawa kasi nila, pinapalabas nilang ng laban. Tapos ang ilalagay nila dun sa record, kung ano yung ikinamatay ng isang tao mga kababayan, let's say cardiac arrest. And then kung ano-ano pang sakit. Pero kapag tinignan ninyo yung autopsy, may tama ng bala sa ulo. hindi pwede. Dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas?
Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa 15. Ayan, kay Doktora Fortun. Andyan, meron nakikita, may Ano ho, marami ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong Ang isa ho komplikado kung talagang mahalagang kakalat ka rin pa hanggang dahig? Mas madali na dito. Isang katulad. Hindi, sino ba naman kasi ang lilitis kay dating Pangulong Duterte dito, mga kababayan? Dating presidente ng Republika ng Pilipinas yan. Kahit papaano may koneksyon at may kapangyarihan pa rin yan, mga kababayan. Pagka doon sa Dahig Netherlands, wala dong parti-partido, wala dong padri-padrino. 'Di ba? Wala dong makakasalo sa kanya. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, dapat doon talaga siya litisin. Kasi doon hindi uubra yung kapangyarihan nila, hindi uubra yung mga koneksyon ng anak nila, and then hindi uubra yung impluwensya ni dating Pangulong Duterte. Po niyan, yung ballistics. Pag may nangyari pong pangyayari na may binarel o may pinatay, ang dapat po dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man ballistic report, wala man police report. Kaya pinabayaan po Ito yung talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon na wala na nga gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yung po yung kinokorek Diba? namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan? Kung cold file yan, di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Kung walang katibayan, walang physical evidence, kahit dalhin mo, kaladkarin mo yan sa ICC. Ngayon, yung sistema ho ngayon, basta mas lalong meron hong wala. demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi Tama. hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ng kanya-kanyang trabaho, dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, mas hahaba pa yung proseso. Kung dito, di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ito ninyo, ay talaga nagbago na sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ko madali, pero di kami nawawalan ng pag-asa na marami na hong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Ang laki mga kababayan ng ang laki ng ikinasama ng justice system natin nung panahon ng dating administrasyon. Kasi biruin nyo yung binanggit ni Secretary Boying Remulla na kahit mga piskalya, mga kababayan, tinatakot ng pulis. Doon pa lang, mga kababayan, may problema na. Ano po nga asahan na mga kababayan Pilipino natin? Yung mga nagsasabi dyan na dapat dito litisin sa bansang Pilipinas si dating Pangulong Duterte, ano nga asahan na mga kababayan Pilipino natin kung sakaling dito litisin, etong si dating Pangulong Duterte, dating presidente yan at ma-impluwensya pa rin yan. Diba? Kaya nga doon, mas maganda doon kasi panatag ang loob ng mga kababayan Pilipino natin na naghahangad ng hustisya na mapapapanagot etong si dating Pangulong Duterte at magiging patas at tama yung hearing, mga kababayan, at paglilitis dito kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na para mapabilis, mapadali yung investigasyon at dito na lang gawin, mukhang malabo po yan. Maliwanag naman yung sinabi ni Sara Duterte na hindi na makakabalik ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Maliwanag din naman ang sinabi ni Bongo na kahit ano pang hearing ang gawin nila, kahit ano pang paulit-ulit na hearing ang gawin nila, hindi na nila maibabalik sa bansang Pilipinas si dating Pangulong Duterte hanggang sa hindi natatapos yung paglilitis laban po sa kanya. About po dun sa kasong kinakaharap niya. So yan yung katotohanan dyan. Yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na naniniwala at sumusuporta pa rin kay dating Pangulong Duterte, magdasal na lang kayo na sana mapabilis yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte at lumabas yung desisyon ng Korte ng International Criminal Court. Kung wala siyang kasalanan, maabsuelto siya. Kung may kasalanan siya, makukulong siya ng 30 years doon po, mga kababayan, sa The Hague, Netherlands. Yan po yung katotohanan dyan. So kung makikita nyo, doon pa lang, mga kababayan, sa nangyaring kaso noon, ilalagay nila sa ikinamatay ng isang tao, cardiac arrest, pero definitely may tama pala ng bala sa ulo. Doon pa lang may problema na sa proseso, mga kababayan, ng paggulong ng batas dito po sa ating bansa.